Hello po, good morning sa inyong lahat. Kamusta ho kayo? Well, I am back to work. It's a really nice morning. Alam niyo ho, dito ho sa Michigan kung saan ako nakatira, malamig ho dito pag winter. And it has been bitter cold. And now, nagbe-break na yung level ng lamig na nakakakagat to something more mild. So you can see, ito parang vest na lang yung suot ko. I don't really have to wear a very thick jacket anymore. But anyways, ano bang pag-uusapan natin today? Well, let's talk about, I have many ideas in my head, ano. Pero, sige, yung nasa Bible na sinasabi ni God na mas importante sa kanya ang obedience or pagsunod kesa sa sacrifice. So, ano ba ibig sabihin yan? Well, narinig niyo rin ba yung sinasabi sa Bible na hindi ka nasasave sa iyong good works? Na yung mga good works na ginagawa, you are only able to do that because God gave you everything you need in order to perform that good work. So for instance, kung kayo ay nagcha-charity, nagbibigay kayo sa charity, saan ba galing yung pera na binigay nyo sa charity? At paano nyo na-accumulate or kinita yung pera na yan? Sa trabaho. Saan galing yung trabaho nyo? So it all goes back to our Creator, God, Almighty, all-powerful, all-knowing, the Creator of the universe, heaven and earth, omnipotent, omniscient. Lahat ng meron dito sa mundong to, that includes yung pera na nasa savings account nyo, make no mistake, that all came from God. Kaya may isa siyang sinabi doon sa Bible na He did everything so that no one will or can boast. You know, para walang sino man ang magmayabang na, sa akin galing yan, o ako, kaya ako successful because of my own effort, because of my own diskarte, ako ang magaling, it's all because masinop ako, magaling ako makipag-usap sa kapwa, it's because of my work ethic, this is why I'm successful. Wait, excuse me, gotta be careful kung ayaw niyong ibaba kayo ni God, dahil anong sinabi sa Biblia, ang nagmamataas ay kanyang ibinababa. So we gotta be careful with boasting and feeling na tayo ang source ng success natin. Alam mo, kung meron mo kayong Amazon Prime dyan sa Pilipinas, may bagong series ang tawag House of David. Alam niyo, I just started reading the Bible a few months ago. So nag-start po ako maging born again Christian September of 2024, and since then God led me to find a video of Pastor Peter Tanchi. I've always gravitated towards like Bible-based Christian type of thing. And so nung nakita ko siya, tapos may minamention ng mga D group, na-curious ako if there is a group in Michigan. I'm aware na yung number ng mga Filipinos na meron dito sa Michigan, I don't think is kasing dami sa obviously LA or California or New York or Chicago or Vegas, pero tinry ko. So hanggang talagang God is good. Oh my gosh, siya talaga ang master director, siya ang naggawa ng mga storya nating bawat isa sa atin, So yun, so from encountering Peter Tanchi randomly on YouTube, na-mention yung D group, the next thing you know, I'm on Facebook, and then hinanap ko kung may D group ba sa Michigan, tapos na-connect ako kay Sister Cora, and then from there, sumasali na ako sa Bible study, and then God finally filled me up with the Holy Spirit and the desire and the ability to understand the Bible. So nagsimula na rin ako magbasa ng Bible. So ngayon, last night officially I started the book of Chronicles. So basically, going back dun sa pinopoint ko na kung merong or dun sa minention ko na kung merong Amazon Prime dyan, is because yung House of David na series, well, I remember reading that story of King, well, diba si Saul
ano siya, di ba, yung in-anoint siya, in-appoint siya to be the king of Israel. Tapos, dahil nagkasala siya, ewan ko sino ba dyan sa inyo nakabasa nung storya ni David. Anyway, so, napakaganda ho. I didn't know about David. So, it was beautiful. It was my own experience, learning about the story of David and King Saul. So, ngayon, alam niyo ho, I'll be honest na mix up po sa isip ko si Samuel at si Saul. I think si King Saul nga yan. I think si Samuel yung prophet na messenger ni God. Siya yung pinabigay niya yung message kay Saul na okay, anointed ka na ni God, ikaw na yung chosen king niya. And then, so anyway, so yun. So si King Saul, di inutusan siya na patayin ang gerahin or patayin ang mga Amalekites. Kasi, alam niyo, this is another thing why you need to read the Bible, and also listen to pastors. Alam niyo, recommended ko talaga ang CCF. Hanap po kayo ng satellite malapit sa CCF. Magaling mo talagang Bible-based mo sila. So anyways, going back to David. Sorry, ang dami kong segue. So, inutos sa kanila ng Diyos na sakupin nyo at pagpapatayin nyo lahat ng Amalekites. Kasi pala, alam niyo, when I started reading the Bible, di ko mag-gets bakit parang laging pinapapatay ni God sa mga Israelites yung iba-ibang mga tribo. Hanggang na-enlighten ako, si Paul De Vera actually nag-explain yan, isa sa mga video niya sa CCF about end of times, kasi pala, yun nga, kasi itong mga itong pinapasugod ni God sa mga Israelita na pagpapatayin, ay kasi mga sila, they worship other gods, yung Baal. Tapos nagsasacrifice sila ng mga sariling anak nila, sinusunog nila. In the case of Amalekites, syempre, tapos may mga, alam niyo na, sexual immorality, lahat ng mga kasamaan ginawa ng mga tribe na ito na pinapasugod at pinapagpapatay ni God sa mga Israelita. In the case of Amalekites, sila guys, blood drinker, cannibal. Yung mga Amalekites, tapos syempre yun nga, nag-worship sila sa mga witchcraft, sorcery, pero yun, ganun kasama kalagin yung mga ginagawa nilang kasamaan. So, kaya inutusan ng Diyos na patayin lahat ng mga Amalekites, pero ang isa pang inutos sa kanila, huwag kayong kukuha ng mga property nila. Lahat yan i-destroy nyo at huwag kayong kukuha. At ang isa pang specific na instruction ni God, bukod sa huwag kayong kukuha ng mga gamit nila, patayin yung pinaka-head. Ano ba yan? Agal ba yun? Gilgal? Sorry hindi ako magaling mag-memorize kasi ng mga pangalan, So anyways, sinuway ni Saul. So okay, na-defeat nila yung Amalekites, pero may kinuha silang mga gamit. Tapos, hindi niya pinatay yung pinaka-head ng tribo na yon ng Amalekites. So, nagalit ang Diyos. Tapos, on top of that, yumayabang na siya. Meron siyang, siya daw, because of his power, siya ang nagtaas ng tribe nila. Kasi parang nobody naman yung yung grupo ni Saul Pero binigyan nga sila ng break ni God kasi ganyan si God, ang mga maliliit or ang binababa kanyang itinataas. So lumaki na yung ulo ni Saul, in short. Siya na yung nagki-claim ng glory, siya na yung nagbo-boast na siya na it's because of him. Tapos yun, syempre nagalit si God. So pinabalik niya si Samuel doon kay Saul para i-deliver yung message na pahihirapan niya yung isip ni Saul. Tapos yun na nga, tapos biglang inano niya na nga. Tapos yun, may isang encounter doon na parang sinasabi ni King Saul na hindi pa ba sapat na I sacrificed everything, I did everything, blah 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 blah. Tapos doon na sinabi ng prophet na obedience is much important than sacrifice. So yun. Kasi pinagyayabang niya, bakit I did this, I did that, all of these things. Hindi pa ba enough? No. Because you disobeyed. And mas importante kay God yung obedience mo kaysa yung sinasabi mong mga listahan ng mga bagay na sinakripisyo mo na, bakit breadwinner naman ako Bakit
ano na, ginagawa ko naman to sa kapwa to O pero ang dami mo din i-disobey na rule ni God. 'Di ba? You're committing adultery, you are coveting, nanchichismis ka ng ibang tao, 'di ba? So anong point nung charity mo kung ikaw naman marami kang dinidisobey na inuutos ng Diyos na wag mong gawin pero ginagawa mo. Nakita niyo po yung point, 'di ba? So anyway, it's a beautiful beautiful story nun David. Tapos naalala ko kasi I don't know about this story, so I just kept going and reading it. Tapos yun na yung David and Goliath na chapter nabasa ko na. Kasi nga dahil na-disappoint si God kay Saul, pinasabi niya sa prophet na ano ka na, hindi na ikaw ang chosen king, may iba na. Hanggang yun na nga si David yung next na na pinili. Tapos yun na nga yung doon na nagsimula yung labanan nila ni David and Goliath, yung giant, 'di ba, na napatay niya. Tapos simula noon siya parang tinangkilik siya ng mga tao. Tapos yun na na-develop yung jealousy ni King Saul, 'di ba? Kasi siya pa rin yung parang king 'di ba? Hindi pa talaga parang ina-announce na si David ang king talaga at that time. Tapos basta pag nabasa niyo yun, ilang beses siyang pinagtangkaang patayin. And there was a time na kaya siyang patayin ni David pero hindi siya pinatay. Kaya doon pinakita yung character ni David na wow, he's so forgiving. Talagang kulit ni Saul, ilang beses siyang hinunt like a dog. Yun pagsabi parang hinahunting siya parati na Saul, gusto siya ipapatay pero kahit na may chance siyang one time na patayin ni David, hindi ginawa kasi tumatanaw ng utang ng loob sa kanya. Mabait talaga si David, parang sabi ko, wow, he is so tolerant, he is so forgiving, lahat na. Tapos sobrang ganda talaga ng character niya, napakabait niya. Pero alam nyo ba guys, ang pinaka-touching, kahit na sobrang bait niya and he did everything right in God's eyes, one day nakakita siya ng babae na naliligo, nakahubad, pero may asawa. Inagaw niya. Alam niyo ho, naiyak ako doon. I was reading the Bible and then I cried. Kasi na-touch ako, na sabi ko, wow, we're all sinners. Nakita niyo, ma-emotional na naman ako, Na, this is why I think it's God's way of showing us that none of us can ever be perfect and none of us can ever claim na mag-boast at mag-claim na tayo ang bait-bait natin. Kasi it only takes one moment ng may temptation na napakalakas sa inyo, at pag wala kayong, hindi tayo nakakonect kay God, hindi tayo humble every single day, every single moment na tayo ay bumababa sa Diyos, we kneel down and we accept, at yung nakikita natin na tayo talaga ay mahina or weak, we're nothing without Him. The moment na tayo ay mawala yung ganyang natin, perspective natin na yung reminder na we are nothing without God, tapos bigla tayong nagyabang, we gotta be careful. So anyways, yun nga, parang kasi makasalanan tayo, mahina tayong nilalang, makasalanan tayo. So yun, na-touch talaga ako kasi pag binasa niyo yung story ni David, talagang yung character niya sobrang ganda talaga, sobrang bait niya, yung ability niya mag-forgive, mag-let go, kahit ilang beses na siya pinagtangka ang patay ni King Saul. Tapos yun lang, one day na-tempt siya sa isang babae, sinagaw niya yung asawa, tapos sinend niya yung asawang lalaki sa gera para purposely, tapos pinaposition pa sa posisyon na delikado na parang almost guaranteed mapapatay. Pero alam mo, pinarusahan siya ni God doon. Pero that's another part of the beautiful story kasi repent, nagpakita talaga ng repentance at saka ng remorse si David. Tapos eventually pinatawad siya. Tapos yung naging bunga ng adulterous encounter na yon, na union with that woman, with the husband na inagaw niya, yung naging anak nun, sinabi sa Bible, and God loved that child. So anyway, so going back yun, kaya
you know, like your obedience is much more important than sacrifice. Again, yung pinapoint out ko, anong saysay ng pagtatay, you know, pagpapakain ng mahihirap, pero let's say niloloko mo yung asawa mo, or kaya nandadaya ka ng ibang tao, 'di ba? Or pagdating sa office, yes, breadwinner ka ng family mo, pero pagdating sa office, sinichismis mo naman yung mga ano mo, yung mga kasama mo sa work, 'di ba? Tapos ano ka, you're always complaining, hindi ka thankful. Kaya doon mo makikita talaga na hindi sa good works mo ikaw masasave. Kaya ka na-save dahil kay Jesus Christ. Wala sa atin ang pwedeng magyabang at mag-claim na effort natin. We are totally zero. Nothing zero without God. So, and we have to be careful. One of the things we have to pray to God is to always correct us. I said, God, lagi niyo pong ipapakita sa akin kapag lumalaki yung ulo ko. Please don't ever let me get to the point where yumayabang ako. Always point it out to me. Pakita nyo po sa mukha ko kapag ako po ay yumayabang at nagiging boastful. Always correct me. Always humble me, oh Lord. So, ayun po, panoorin nyo House of David, or kung hindi pa available dyan, basahin nyo po sa Bible yung story niya. Diba? Ang ganda. Kasi ang ganda din, nga pala nakakalimutan, almost forgot na yung, pinapanood ko yung isang teaching ni Pastor Peter Tanchi about humility and pride. Tas may sinabi siya kasi, ang hirap daw kasi, being a Christian, the more you focus on God, the more you seek Him and the more you follow Him, the more He will bless you and I. However, the more He blesses us, then we become prideful and boastful. Kumbaga, di ba yun yung irony, di ba? Pag nasa nanggagaling ka sa mababa, bait natin, di ba? We praise God, we focus on Him, we seek Him. Tapos, ang nagiging resulta nung devotion natin kay God, blessings. Kaya naman, pag binless na tayo, nangyayari, lumalaki yung ulo natin. Kaya ang goal is, huwag tayong pipigil magdasal kay God, not just for blessings, pero, Lord, huwag niyo akong i-bless kung lalaki yung ulo ko. Or kung gusto niyo ako i-bless, tatanggapin ko po. Pero Lord, wag niyo akong hahayaang yumabang ako, Lord. Please, I would rather not have all this wealth kung ang kapalit, disobey ko kayo, magyayabang ako, tapos ibababa niyo. Kung mas gusto ko na yung simple lang ang buhay ko, pero devotion ko sa inyo ay napakalalim. Mas gustuhin niyo na yon kaysa yung yung marami kayong blessing pero disconnected kayo kay God. So, kaya nga ano ba yung sabi sa Bible, no? Aanhin mo daw ang yaman ng mundo kung ipinagbili mo naman ang iyong kaluluwa, 'di ba? Or in this case, alam niyo ang pinakamasakit na mangyari sa isang tao yung yung mag-withdraw si God sa inyo. Actually, yan yung isang parusa kay Saul eh. From now on, parang I forgot the word he used, pero parang disconnected ka na kay God. Kasi nga parang dinidescribe nila na one way to understand hell, 'di ba? Apart from yung visual na yung impyerno, may mga apoy, ganyan, 'di ba? Pero isang parang description ng hell is yung na-cut out na yung power source, yung connection kay God. Kasi imagine niyo, kasi lahat tayo ngayon dito connected pa kay God for the most part. I'm not sure, I'm not like a scholar. Pero kung ang point ko lang, hindi pa kasi tayo nagja-judgment day, di ba? Hindi pa final yun talagang, hindi pa talagang final yung pag-disconnect ni God doon sa mga tao na hindi tinanggap si Christ, no? Sa judgment day. Pero basically, yun nga, parang ang description is kung mawala yung, imagine niyo, hell is like not having this connection with God. Hindi mo na siya matatawagan, hindi mo na mararamdaman yung presence niya. Yun. So anyways guys, I'm here now at my shop.
start of a new work week. Magsisipag-sipag kasi ano ang sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. We still have to do our part. Show up, serve my clients the way God wants me to serve them. And syempre kung ano yung kikitain natin, we must be a good steward of the wealth God has given us. So, magsumikap at treat people the way you want other people to treat you. So in this case, at yung sinabi ni God, kung ano yung ginawa nyo sa kapatid nyo, ay siya nyo nang ginawa sa akin. So anyway guys, so hanggang dito na lang. Ako po ay papasok na sa trabaho. Until next time, bye bye.